blessing. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang magagawa niya na hindi magagawa ng tao? Ang kapangyarihang taglay niya na ang bahagi niya sa mga anak niya ay tuwirang hindi matutulad ng sa kanya. Subalit kung ang lahat ay nagmimithing tumulad sa kabutihan niya, lahat ay pawang makatutulad, makatutupad ang bawat isa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sa panahon lang, nagpapatutong may Diyos na buhay. Sa bawat bansa, iba't iba ang klema. May magkakatulad, mayroong hindi. Sa mga barangay o bayan-bayan, pagnilayan din, magagawa mong pagnilayan kung may pagninilay ka. Papasok ka sa maliit na barangay na tinatawag. Habang pumapasok ka, paluwang ng paluwang. Kahit na maliit na eskinita, pag napasukan mo na, makita mo'y maluwang ang lugar. Ano po ibig sabihin? Kung papaano ang kaisipan ng tao ay may makitid ang pangunawa, maaring may kaparaanan ding ito'y lumuwang. Maaring mapatulad sa isang maluwang ang isang masikip sapagkat malawak ang daigdig. Katulad sa barangay na ito, kung ihahambing mo sa ibang barangay, ito ay maliit lang. Subalit, gumagawang lumalawak sa iyong pananaw sapagkat yung mga karatig barangay ay nasisilayan mo rin at puro bukid. Mga mahal, ano kaya ang kulang sa ginawa ng Ama? Ano kaya ang pagkukulang niya para hindi maabot ng mga anak niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan? Kung ikaw ay tapat na mananampalataya ng Ama, kapag may nararamdaman ka, pikit mo yung mata, manalangin ka, gawin mong taimtim sa puso mo, namnamin mo siya, at huwag yaong nahahabag ka sa sarili mo. Ang nakapagpapagupo sa buhay ng tao ay ang paghabag sa sarili niya. Yung malalim na pagkahabag sa kanyang sarili. Halimbawa ay may karamdaman, bakit ganito? Bakit ako pa? Ang dami naman dyan. Parang gusto pang idamay ang iba. Samantalang ang dapat gawin ay humiling ka lang na ikay gagaling at ikay patawarin sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong pagkukulang o kamalian baga. Subalit huwag ka nang mandamay ng kapwa mo, sapagkat kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang sinasapit sa buhay, kanya-kanyang kinakamtan. Ang mahalaga, kung ano ang dinaranas mo ngayon, na kaya mong tanggapin at pasalamatan, na kaya mong pagtiwalaan, ang Diyos mo'y buhay at hindi ka pababayaan. At ito'y magaganap sa bawat isang nilalang. Natuwirang ang pananampalataya at pananalig ay buhay, sapagkat ang Diyos Ama ay hindi nagtatangi.
kundi lahat ay minamahal. Mahirap, katamtaman, at mayaman, pare-parehas na nakikibaka sa buhay. Subalit sadyang may taong matapang, tuso, palalo. At kung ikaw naman ay tunay na may takot sa kanya, hindi magiging taglay mo ito. Ang katusuhan, ang kapalaluan, o kalabisan man, sapagkat hindi mo kayang gawin nang dahil sa takot mo sa kanya. Hindi takot na baka ikaw ay isumpa niya, kundi may paggalang na yung pagkatakot mo. Nananaig sa iyo yung pagkatakot na alam mo siya'y Diyos mo na sinasamba't pinagtitiwalaan, ba't dinadaya mo pa siya? Ba't ginagawa mong lokohin samantalang alam mong nakikita ka niya, naririnig ka niya, at natatarok niya ang damdamin mo? Kaya't halina mga mahal ko, ilaan niyo ang marapat, ibigay niyo ang dapat, isuko niyo ganap ang inyong buong pagkatao ng buong kababaan, ng buong galak, sapagkat dito nasusukat ang pananalig at pananampalataya ng kanyang mga anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sino nga bang may gustong may sakit? Sino nga bang may gustong nakaratay siya? Sino nga bang may gustong nahihirapan siya? Sino nga ba wala, mahal, mga minamahal ko? Walang-wala na may gusto. Subalit, kung ang mga hinirang, mga naglilingkod, nagkakasakit, bakit ikaw hindi mo matanggap na ika'y nagkasakit? At maliwanag ang katotohanan na dito nakikita ang pagkakaiba ng mga tapat na naglilingkod. Sa kabila ng pinagdaranan, may panlaban, yung pagtitiwala at pag-asa. Nakalalaban sapagkat pinapayapa ang kalooban at kaisipan. May katatagan sapagkat inaaliw ang kalooban at siya ng Ama. Ganyan kadakila siya. Siya ang katotohanan at buhay. Siya ang lakas at tibay. Kaya't ang sinumang sa kanya ay nakikipagtotoo, mararamdaman niyang tapat ang kanyang mga pangako. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, yung mga nakakadama at nakakakilala sa Kanya, lalo nilang napagtitibay na buhay siya. Tama po ba? Kaya sa inyong lahat, naway maipagsigawan ninyong tapat sa puso nyo. Totoo, sa puso nyo, ang buhay ang Diyos. Hindi yaong nakikisabay lang kayo, nakikihala-hala kayo, at nakikisabi. Subalit sa puso nyo'y hindi nyo nadarama at di nyo napapatotohanang buhay na buhay siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Gusto niyo po bang bigyan kayo ng tip kung paano niyo malalabanan yung mga hirap na dinaranas niyo? Habang dinaranas mo yan, lalo mong ilapit ang sarili mo sa Diyos. Habang may nararamdaman kayo, lalo niyong hanapin yung kanyang mga salitang banal. At yan po ay pawang katotohanan. Bilang isang apo kunching, kung tutusin marami na akong mapapakinggan. Lahat ng mensahe niya mula sa simula, mula sa unang araw, may mga patotoo po na pwede kong pakinggan, may mga record, mula pa doon sa nagre-record pa lang sa tape recorder. Subalit, nagmimithi pa rin akong makarinig ng mabuting salita sa kapwa ko.
Katulad ng mga nagsishare, nagbabahagi, kapag naririnig ko yung kanilang katatagan, nagbibigay lalong pagpapatatag sa akin na sa isip at damdamin ko, parang may pumapasok na, anak, kung sila nga nakarinig lang sa mensahe ko na mula sa iyong katauhan na ginamit ko, nakapagtibay, ikaw pa kaya? Kaya kung may daratal na pagkahina dahil sa may dinaranas ka, mapapaya ka sa sarili mo. Malalabanan mo yon. Kaya kapwa mo, nakakuha ka ng grasya. Na kung iisipin mo, kung ika'y mayabang at ikaw ay taong pananaw sa sarili magaling, ba't ko pa pakikinggan yun Sa akin nga nagmula yun. Hindi nga po ganun Sapagkat kailangan ng bawat isa, may pagpapahalaga sa kapwa-tao. Hindi yung sarili mo lang ang magaling. O halimbawa, nag-share yun, kapatid mo, salamat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mensahe, ako'y pinatatag, pinatibay. Ikaw na ginagamit, lalong nag-aalab ang puso mo. At nasasabi mo, Diyos ko at Ama ko, kung siya nakinig lang, napagtibay ng mga salita mo, ako pa kayang gagamitin at ginagamit ng pagluluwal ng mga salitang hindi mapatatag ang paninindigan ko? Dapat ganun po kayo. Dapat gayon ang tao. Hindi yaong ang tinungo nyo dito, magpagamot, ayaw na ninyong may mga tumitindig pa. Na kung nanamnamin nyo, makakapulot kayo sa kanila. Katulad ng, sadyang may sinasabihan po ako, ay kung hindi ka susunod, ay huwag ka nang magbalik. Sapagkat para at babalik-balik ka pa, na tayong dalaway maglolokohan. Hindi po ako katulad ng iba na uutuin kitang bumalik. Dahil wala akong pakinabang, hindi po sa gayon. Kung hindi, para makipagtotoo ka sa ginagawa mo. Anong makakamtan mo, anong mapapala mo, kung puro na lang sasabihin sa'yo, hindi ka naman susunod. Marami ka naman tanong, puro ka naman tanong, ang sinasagot naman sa katanungan mo ay hindi mo naman ginagawa. Anong silbi noon? Ako rin po ay tulad niyong ginamot lang ng Panginoon. Kaming lahat ay nakinabang lang din sa nagbigay pakinabang. Kaya may pakinabang kaming binabahagi sa inyo. Sapagkat nauna kaming nakinabang, na nais lamang ay maging kapakinabangan din ninyo, na kung susuriin ninyo, ay magaganap sa inyo kung mamahalin nyo, tatanggapin ito. Katulad ng mahal na kapatid. Ako po, pag uminom ako ng tableta ng Sinotab noon, 250 milligram, wala nang bisa yan. Kailangang 500 milligram na. Sapagkat, pag sumisikat ang araw noon, pag nakasumpong ang sinusitis ko at yung aking migraine, ay para akong tinutusok ang ulo at napakasakit ng ganito ko mula hanggang dyan bato, mula dito hanggang bato, para akong masusuka. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Wala na po mula noon nang makipagtotoo ako sa Diyos. Ang aking sakong, pagkagising ko sa umaga, hindi ako makatindig pagdakang lalakad ng diretso. Iika muna ako. Ito po ang tinatawag na sakong. Ito. Wala akong ginamot dyan. Hindi ako nagpagamot sa Panginoong pinaglilingkuran ko. Pero pinagamot ko po ito. Nung panahong hindi ako ganito.
inom ng gamot, hilot, tapal, hindi nawala. Pag dumiretso itong daliri kong ito, hindi ko na maibaluktot. Tumitigas kusa, hindi na ganyan. Alam niyo po, nung maglingkod ako, hindi ko yan namamalayan lahat. Sa araw-araw na paglilingkod ko, nang masyasat ko, wala na pala ito. Buhay po ba ang Diyos? Ba't ko kayo lilinlangin? Ba't ko kayo uutuin? May bibigay po ba kayo sa akin? Para kayo'y magbayad at bayaran yung aking panlilinlang sa inyo. Magpakatotoo lang po tayo. Pag na-allergy ako sa kinain ko noon, kahit nasaan kaming dako, isang beses nga po, nagpunta kami ng Manawag, bumili ng manggay, mga kasamahan ko, nakisaw-saw lang ako sa bagoong, umuwi ako, puro pantal na ako. Purihin ng Ama. Huling naganap, naglilingkod na ako. Napakarami kong pantal. Pag uminom ako ng Fabahisti noon, ang dami pong nainom. Nagkakapa-doktor ako sa pagkaka-allergy ko. May kainin lang akong konti na nakasama sa aking sa sakit ng tiyan ko. At yung akin pong hindi kinakaing hipon na tabang. Pag tumikim ako niyan sa sakit ng tiyan ko at magpapantal na ako mula dyan, buong katawan. Ngayon po, kinakain ko sa mga okoy, sa mga bago, salamat sa Diyos. Ba't hindi sumasakit ang tiyan ko? Ba't di na ako nagkaka-allergy? Mga mahal, sa isip nyo kasi, pag kinain ko yan, baka sumakit ang tiyan ko eh. Kasi ka-allergy ako dyan eh. Inunahan mo na, huwag mo nang gawin. Subalit ako po, hindi ko sinubukan ng Diyos, kundi pinagtiwalaan ko ang Diyos. Tikman ko nga ito. Sa pananampalataya ko, nananalig akong makakain ko ito, hindi na ako magpapantal-pantal. Mula po noon, kumain na ako noon. Buhay ba ang Diyos? Itong paapong ito, pag sinumpong ito ng sakit, parang may nakaipit na lamad na hindi na ito may baluktot. Talagang minsan po sinumpong ito, naglalampaso ako ng ito namin kasi naraparkate po yun. Nilalampaso kong ganyan. Napaupo na lang ako na hindi na po ako makatindig. In-x-ray to sa orthopedic. 2 x-ray. Walang makitang sakit. Normal ang buto, ayos ang lamad, ayos ang mga ugat. Sa nagmumula ang sakit. Hindi matrace ng doktor. Nagpunta ako sa mga blank. Ano po?